Samahan niyo ako hapon. Wala tayong panahon dahil yung ulan nga is walang tigil mga kabrid. So sige, subukan natin. Kahit ganito ang kalagayan ng ating mga backyard mga kabrid, subukan natin maglathala ng kanilang sitwasyon and mag-sharing tayo sa kanilang sa ating mga idea patungkol sa kanilang mga kabrid. Pag ganitong panahon na maulan, ano nga ba ang mga ginagawa ng isang backyard birder na kagaya ko? Tara, samahan niyo ko. Pero bago ang lahat mga kabrid, mag-intro muna tayo. Alas 4:30 ng hapon, ito mga kabrid. Dahil walang humpay ang ulan, umuulan pa rin mga kabrid. Sige tara, maglathala tayo sa mga kalagayan nila sa ganitong uri ng panahon na laging panay ang ulan. And then ano ba ang mga ginagawa ng isang backyard breeder para mabigyan natin sila ng karampatang kalusugan laban sa mga sanhi ng malakas na ulan, mataas na moisture ng paligid. Ano ba yung mga ginagawa madalas ng GPC, mga maintenance o so yung iba mapapansin nyo may mga ina-apply silang commercial na antibiotics sa kanilang mga alaga. So tayo mga kabrid, dahil tayo backyard breeder at tayo ay kahit papano may kunting karanasan na, mayroon tayong sariling pamamaraan sa pag-approach sa mga ganitong uri ng panahon mga kabrid. Mga halak na pwedeng mabuo, mga sipon, tsaka yung lagnat mga kabrid sa ating mga alaga. So ayan, pakita ko muna sa inyo ito yung ating isa nagpalit na siya ng balahibo. So yan 2 years old na yan mga kabrid. Medyo very defensive yan. So very defensive po yung alaga natin na yan mga kabrid. Itong dalawa mga kabrid parehas mababait mga kabrid. Mababait yung dalawa nating 11 months old Bulik Dome payungan mga kabrid, tsaka yung ating 2 years old na Boston Sweater mga kabrid na napakabait. Ayan ang lapad ng pangangatawan, healthy, pulang-pula, magandang hipo, ayos mga kabrid. Ayos talaga yan mga kabrid yung pag-aalaga natin. Kahit ganyan ang kalagayan niya mga kabrid nagiging mapula at healthy yan mga kabrid ang ating alaga mga kabrid. So ayan mga kabrid ito naman bago to. Ito naninibago pa. So ang sistema ni GPC pagdating sa cording mga kabrid, pag halimbawa ayun, sobrang namamalo yun or nagmamanheater, siniswitch ko yan ng kanilang cording area para kahit papano yung behavior nila na nabuo or yung pagka-territorial ng ating mga alaga na nagagawa nila dahil sa space na yon, mapalitan natin mga kabrid. Pwedeng mapalit natin yun dito mga kabrid. So pwedeng nagsiswitching ako. Tapos ang bala ko mga kabrid, lilinisan ko to kasi kailangan natin maglatag ng mapa-exercise ang mga alaga natin. Medyo may karamihan ng alaga natin, kailangan malinisan yan. Pwede tayong maglagay dyan ng 5 or hanggang 6 na scratching pin mga kabrid. Tapos lalagyan lang natin ng papag na mga sako. Tapos yan, palakad-lakarin natin ang manok natin gamit ang scratching pin mga kabrid. So 4:30 mga kabrid nakapagpakain na tayo. Yung mga alaga natin, mga 4 years old yan. Ayan 5 piraso, 4 years old. Ito 2 years old, 3 years old, 1.8, 18 months, tsaka 2 years old mga kabrid. So ayan medyo maulan nga, putik-putik, hindi maayos para sa alaga nating manok. Unang-una may singaw yung lupa mga kabrid. So kailangan natin malabanan. So ang ginagamit po ni GPC Backyard para sa natural or sinasabing organic na pag-a-apply ng antibiotic sa kanilang pangangatawan is yung ating giniling na bawang at ang oregano leaves. Yun ang mga mabibisa para sa akin base sa karanasan ko, mga ginagamit ko pag nakita kong walang humpay ang ulan at nakikita kong hindi maganda sa kalagayan ng manok natin ang ganong sitwasyon mga kabrid, mataas ng moisture. Nilalapatan ko sila. Halimbawa 2 times a week or 1 times a week, nilalapatan ko po ng antibiotic ang ating mga alagang manok mga kabrid. Gaya niyan naggiling tayo sa isang 3 kilos mga kabrid na mix na pellets, corn grits. Ayan, nilalapatan natin sila ng 2 pirasong bawang mga kabrid, tsaka mga 10 pirasong dahon ng oregano. Marami tayong tinanim na oregano dito dahil nga ang oregano po ay malakas na pangontra sa mga lamok. Ang kahinaan ng manok natin pagdating sa gabi is yung lamok mga kabrid. Ang lamok din is primerang nagdadala
ng mga sakit sa ating mga alaga. So oregano mga kabrid, bukod sa pinapausukan natin yan, maganda-gandang mayroong mga tanim na oregano mga kabrid sa ating paligid. Meron tayong limang pirasong nakakording doon sa labas mga kabrid. Ayan si tornado hatch natin, dry na din yan. Ayun yung mga alaga natin, 5 piraso yan sila hanggang dyan mga kabrid, hanggang dyan. Ayan yung ating gray. So sila may mga kakaiba silang behavior kasi nagpapalit sila ng balahibo. Mostly ang manok talaga, pag lagi mo namang hawak or lagi mong nahihimas or lagi mong napapakain at nabibigay sa kanyang tamang pag-aalaga, napakabait po ng alagang manok. Pero once na medyo napabayaan mo sila paghawak or sitwasyon nilang nagkakaroon sila ng pagpapalit ng balahibo mga kabrid, nagkakaroon sila ng behavior na pamamalo, which is pag nagkaroon na sila ng behavior, may tama namang pag-aayos para hindi sila yung hahabulin ka pag may dumaan, hindi mayroon pong tamang pag-a-approach mga kabrid. Kasi ito, nung nagpalit po ito ng balahibo mga kabrid, hindi rin siya mahawakan. Tapos pero nung ito pakumpleto na siya, ayusin na lang natin yan ng buntot, ginugupitan din po ang manok, pinapaliguan din po ang manok. Ang shampoo po ng manok is napakamahal po, mas mahal gaayo, halos times 3 ng shampoo ng tao mga kabrid. So may shampoo din siyang pang sarili, meron silang monthly injectable na multivitamins mga kabrid. Yung Bilamil, bumibili tayo nun, medyo may kamahalan siya. Yung 10 ml niya is napakamahal na, nasa magti 300 na yata yun mga kabrid. So ayan kabrid, ayan siya, isa siyang round head na minix natin ng kilso, kaya more on round head siya. Ayan itim ang tahid, itim ang kuko mga kabrid. Napakabait na po niyan ngayon, pero dating nagpapalit siya ng balahibo is napaka salbahe po niya. So naintindihan natin bilang backyard breeder, nakita natin na ang ganong kalagayan na nagpapalit sila ng balahibo is nagkakaroon ng defensive mechanism ang ating mga alagang manok. Yung tipong ayaw nila magpahawa kasi napakasakit ng pangangatawan nila, kasi hindi naman yan pa isa-isang balahibong pagpapalit, lahat yan. So mostly pag nagpalit ng balahibo, pag medyo pangmaramihan ang laglag ng balahibo niya is lalagnatin. Nagtatansya tayo dyan ng kanilang pagkain mga kabrid, dahil hindi maganda ang panunaw nila pag sila ay may lagnat. So kailangan medyo nagko-control tayo sa pagkain. Alam natin sa mga alaga natin kung sino ang kailangang mag-adjust ng pagkain. Alam natin sa mga alaga natin dahil sa monitoring natin kung sino ang kailangan na lang bigyan ng sapat na pagkain nila mga kabrid. So ayan mga kabrid. So ito mga kabrid, ayan dito tayo nagpapasayaw. Pero dahil walang humpay ang ulan, ito nagtila na naman, umaambon ng konti, tumila na naman. Monitoring ulit tayo. Sa akin naman, 2 araw, 3 araw na uminit, walang ulan, ayun, pwede na tayo magpasayaw sa kanila. Pwede na natin sila bigyan ng kailangan nila. Gustong-gusto kasi nilang sumayaw na. Gustong-gusto nilang ma-stress ang pangangatawan nila. Ang pinaka-the best na exercise para sa mga game birds na gaya nito mga kabrid, pinaka-the best para sa akin, yung talagang mabibigay na talaga sila ng todo, may exercise talaga nilang kanilang pangangatawan, pero makukuha talaga nilang hinahanap nilang pagpapapawis na sinasabi, kumbaga sa tao pagpapawas, is yung kanilang sayaw. Hindi sapat yung palakad-lakad lang, patalon-talon lang nila dyan sa cording nila. Exercise mentally and physically yun, pagsasabay nila. Doon mo rin mamomonitor kung ang manok mo ay balansyado na. Ang mga manok na kailangang mag-exercise pero hindi sila designated as yung bang pangsayaw, kagaya nito 4 years old mga kabrid, ginagamit lang natin sila sa breeding. Hindi sila pwedeng makadiskuido kasi sobrang lakas ng kanilang yung kanilang kayang ibigay. Dito ko sila sinasanay. Yan. Ang tawag nito sa English is dummy cock. So yan ang pasingawan natin ng kanilang yung bang behavior nila, na kasi ang mentalidad po ng ganitong klaseng manok mga kabrid is hindi yung normal na makakain busog, gala-gala na makakain busog. Hindi ho ito mga kabrid. Pag ito nakawala 30 minutes, 20 minutes, saglit lang, mayroon talagang malalagas mga kabrid. So sayang mga kabrid yung pagod at hirap. Mula itlog, ginagastusan na natin yan. Mula pagpapaitlog, ginagastusan na natin yan ng
hindi biro. Ang pagpa-priming ng alagang manok mga kabrid is hindi biro, dahil kailangan mo ng timing, precision at obserbasyon na matindi-tindi para masabi buong healthy ang iyong pag-alaga. Kasi ang pagbe-breeding mga kabrid, hindi yan yung sinasabi nilang hindi yan yung sinasabi nilang papatong lang okay na, hindi ho. Kailangan mong makita sa manok na lalaki na mataas ng testosterone level nila. Pagdating naman sa babae, ganun din mga kabrid. May proseso. Pupurgahin mo, i-flashing mo sila, papaliguan mo sila bago mo sila i-ready sa mating or pagbe-breeding mga kabrid. May preparasyon yan mga kabrid. Hindi yung nakikita natin noon sa ating mga ninuno na yan, pag nangitlog, okay na yan. Huwag ka na mag-expect na nga talagang maayos sa mga sisi. Kasi ang first stage pa lang hindi mo na nagawa ng tama mga kabrid, lahat yan. Marami kang maiengkwentrong hindi maganda mga kabrid pagdating sa breeding na sinasabi. Tapos ayan kabrid. Pag ang basis mo or ang pagkaunang palapag mo, yung unang hakbang mo is tama, antimano, nasa mas malaki-laki ang chance mo maging tama ulit ang second stage, third stage, hanggang sa makapagpalabas ka na ng mga ganitong manok mga kabrid. Para sa akin is mga maayos mga kabrid. Walang problema, kagaya hindi nagkakasakit yon. Ito, hindi nagkakasakit mga kabrid. Yan. Hindi yan nagkakasakit, di yung tipong pati ito, hindi ito nagkakasakit mga kabrid. Ayun nagkakasakit yon. Nagkakahalak yon. Pero ito kahit 3 araw yan siya dyan nakaganyan, panik, hindi siya nakakaram. Sila, maganda ang pinaka-baseline ng kanilang kalusugan. Sabi ko sa inyo, pag sa itlog pa lang healthy na, maganda ang magiging kalalabasan. Hirap silang tibagin ng mga mikrobyo, mga airborne na diseases. Hirap sila. Pagkaroon man silang, pasukin man sila, winiwisik-wisik lang nila. Matitibay ang mga manok na may maayos na preparasyon mga kabrid. So hanggang dito na lang mga kabrid. Hanggang dito na lang po ang ating munting paglalathala. Maraming salamat sa iyo. Sharing tips, manok tips, backyard tips. Ito, GPC Backyard mo. GPC Backyard po. Kunting karanasan sa aking pag-aalaga ng manok bilang backyard breeder. Sinishare ko po mga kabrid. Maraming salamat sa inyo. Kudos sa lahat ng mga kaibigan. Let's go. Thank you po. Yeah, GPC Backyard was the man who makes the healthy all the time. He makes videos to gain more friends and share the happy life with his breeds. Feathered Friends is always healthy by the love from Backyard of GPC. Please like my video and music here too to